Napatitig ako sa mukha niya habang natatawa siya. I am not used to see him laughing. Let's shop first after going to Nueva Ecija tomorrow. Bulong niya ulit habang natatawa pa rin ng kaunti. Bahagya pa akong umiwas kasi nakakakiliti ang hininga niyang tumatama sa tenga ko. Are you sure na sasama ako? Paanong trabaho? Baka pagalitan ako kapag 2 araw akong absent. Sabi ko kaya nagsalubong ang kilay niya. Pinapagalitan ka? Who? Tanong niya na agad ko namang inilingan. Hindi, baka nga. You will be with me. I am your boss? Sabi ni Wilson kaya't napangiwi na lang ako at napailing ng mahina. Oo nga naman. Pinikit ko na lang ang mata ko. Pinaunan niya ako sa braso niya at hinila para idikit sa dibdib niya. Masyado nang masasanay ang dibdib ko sa mabilis sa pagtibok kaya't parang normal na lang to sa akin. Wala sa sariling napahawak ako sa dibdib niya. I could feel his arms around my waist. Kinontrol ko ang paghinga ko dahil may naramdaman na rin akong ilang. Amoy na amoy ko nga ang bango ng shower gel ko sa kanya, but his natural scent is really addicting. I sniffed his scent a lot of times. Pareho lang kaming tahimik pero alam ko, gising pa rin siya. Nakaramdam ako ng antok at sinandal ko ang mukha ko sa dibdib niya. I played with the curly hair on his chest before I fell asleep. And I think that was the most comfortable sleep that I've ever had in my own bed. Nagising ako sa paggalaw ng kapatid ko. I moaned a little before I buried my face even more on a hard and uncomfortable body that I am with. Naramdaman ko ang mahinang paghalik sa noo ko, kaya't daan-daan ako nagmulat ng mga mata. Sandaling nagdilim ang paningin ko pero kalaunan, nakita ko kaagad ang mukha ni Wilson. Doon bumalik sa akin lahat kaya nakaramdam ako ng hiya, dahilan para tumalikod ako sa kanya. Morning, he whispered near my neck. Nanindig ang balahibo ko sa katawan nang maramdaman ang matigas na bagay sa likuran ko. I exactly know what it is. Ilang sandali pa'y naramdaman ko ang isa niyang kamay sa tiyan ko. Get up, it is already 7:30. He whispered before making me face him. Agad ni Wilson akong inatake ng mga halik sa labi niya kaya hindi ako nakapagsalita. I immediately opened my lips to give him the access that he wanted before kissing him back. Sobrang bilis na naging galaw niya dahil agad niya akong pinaibabawan. I parted my lips so he can position himself in between while he's still kissing me. We will be late if we'll continue this, he said while kissing me, so I parted my legs. I gripped his hair more. Napaungol ako at saka mahina akong kinagat ang ibabang labi niya. I groaned once more. Kailangan natin makarating ng Nueva Ecija before 12 noon, he said but he could not stop kissing me. Naglakbay man ang halik ni Wilson sa panga patungo sa leeg ko at mabilisan niyang ibinaba ang isang strapless dress ng suot ko. He planted small kisses in my shoulder blade so I craned my neck even more while I'm hardly gripping his hair. We must really stop. Let's just continue this in Nueva Ecija, he frustratedly said before he stopped kissing me. Tiningnan ko siya gamit ang mabubungay niyang mga mata, pero mabilis na halik lamang ang ibinigay niya sa akin, tsaka umalis sa ibabaw ko. Wilson, I called him so he clenched his jaw. You must pack your things and get ready. Dali na natin ang mga gamit mo dahil didiretso na tayo matapos natin sa mall, he said before storming out of the room. Sobrang bilis ng paghinga ko, kaya ilang minuto akong natulala bago bumangon. I packed my things like what he just said and after that I took a bath. Mabilis ako nakapag-ayos kaya lumabas na rin ako kaagad and I saw him in my kitchen. He is cooking for breakfast. Mga akong lumapit kaya't mabilis niya ako nakita. Nasa maliit na dining table ko ang niluto niyang spam, toast at iba pa. I barged into your fridge, he said so I laughed. You cooked? Sambit ko pero nginisihan lamang niya ako. We need to eat. Sabi niya bago naupo na lang at sa isang silya, ganoon din siya. Di mawala ang ngiti sa labi ko habang kumakain. We talked some random things and I asked about the farm that we're going to visit. Sinasagot ni Wilson naman lahat ng tanong ko hanggang sa matapos kami. I washed the dishes and took a shower after. Matapos kong ayusin na nasa kusina, muli akong pumasok sa kwarto. Naabutan ko siyang nagsusuot ng t-shirt na gray. Hinagod ko siya ng tingin. This is not his usual attire. Ngayon nakapants lang siya at t-shirt, pero ramdam at kita pa rin na hindi siya basta-basta. You're done. Sigurado kang isasama mo ako?
Tanong ko kaya't napalingon siya sa akin. Pero ramdam at kita ko pa rin. Why? You changed your mind? Taas kilay pang tanong ni Wilson, kaya naman natawa ko. No, I said. So he came to me and he held my waist. Good, let's go, he said, so I smiled before I nodded. Kinuha niya ang mga gamit namin at sabay kaming lumabas. Na makarating kami sa kotse niya, pinagbuksan niya muna ako ng pinto bago niya nilagay ang mga gamit namin sa likuran. BGC na lang tayo, sabi niya na makapasok. Sa penthouse mo? No, we'll just check a designer boutique for my sister's shoes, he said, so I nodded. Di na ako nagtanong pa kahit tahimik kaming pareho. Naipit kami sa traffic kaya higit 3 oras bago namin nakarating sa BGC. Napatingin ako sa oras, nakita ko tanghali na. It is fine, kahit 10:30 pa? Tanong ko sabay tingin sa relong suot niya. Well, we have no choice, it's fine, sabi niya at saka ko dinala papasok sa isang Louis Vuitton na shop. Agad na bumungad sa amin ng magaganda at mamahalin ng mga gamit. I don't usually invest in these extravagant things. Mango is already expensive for me but I have a few designer items that I bought myself. At ingat na ingat din ako sa kanila. Pinakita ni Wilson ang picture na pinasa ng kapatid niya kagabi sa isang staff kaya't mabilis niya yung nakita. Tinignan ko ang sapatos at nakita kong maganda nga iyon. You also want this? Marahang tanong niya sa akin kaya mabilis akong umiling. No, I'm alright. Natatawa kong sabi saka ko binigay ang sapatos sa staff bago ko tuluyang hinarap. Namumungay ang mga mata niya nang tumingin siya sa akin kaya mas lalo ko pa siyang nitian. Come on, it's birthday gift. What do you want? I'll buy. Marahang sabi niya kaya umiling ako ulit. No. Pagtanggi ko ulit pero hinawakan niya ang isang bag tsaka pinakita sa akin. Umiling ako doon dahil ayoko talagang magpabili sa kanya. Choose anything, he said, so I laughed nervously. Pumunta sa amin ang 3 staff para mag-assist. Nahiya ako kaya hinawakan ko ang kamay ni Wilson saka pinisil. No, I don't need anything. Sabi ko pero kumunot ang noo niya. But, do you like something? Tanong niya ulit kaya't muli akong umiling. No, I don't need anything. Sabi ko pero kumunot ang noo niya. But, do you like something? Tanong niya ulit kaya muli akong umiling. Wilson? Mahinang sambit ko pa. Pero pinalimot lang niya ang braso niya sa bewang ko. Come on, Ivana. This is my birthday gift. Sabi niya pero umiling na lamang ako. I said no. Sabi ko kaya't naglaban kami ng titig sa isa't isa. Just choose something, then we'll go. Sabi ni Wilson na hindi talaga susuko kaya't napabuntong hininga ko at saka napatingin sa mga bags na nakadisplay. Nakakalula ang mga presyo pero nakita ko ang isang itim na sling bag. Di ganong malaki pero alam kong kasya ang wallet, phone, tissue at saka mga makeup sa loob. This, sabi ko sabay abot sa bag. It's nice, made of leather. What else? Wilson asked so I looked at him before shaking my head. Wilson? Sabi ko kaya't napangisi ang staff at binigay sa amin ang 2 paper bag. Kaagad kaming lumabas. Pagkalabas namin ay inabot niya sa isang lalaking isang paper bag na para sa kapatid niya. Kaya, yumuko naman ito at saka umalis ka agad. Sinundan ko ng tingin ang lalaking yon kasi nagtataka ako. Who's that? Tanong ko sa sobra kong kuryoso. Bodyguard, he said so I swallowed. Of course he has a bodyguard everywhere. A billionaire cannot walk alone. Nalagay niya ang paper bag sa backseat bago ko pinapasok. I think we need to eat out lunch first. Let's also buy some snacks. I'm fine without snacks but I think you'll get hungry later. No, it's fine kahit walang snacks. Sagot ko pero nagtagal ang tingin niya sa akin. You're so humble. Hindi ako sanay. Natatawang sabi ni Wilson bago pinandar ang sasakyan. Tumaas ang kaliwang kilay ko dahil sa narinig. What do you mean? Inis na tanong ko pero umiling lamang siya. Maybe I get used to be your wild side? Oh, come on, Wilson. Inis na sabi ko pero matunog lamang siyang umisi. Nang di nawala ang ngisi niya, tinapunan ko siya ng inis na tingin. Says the one who has a lot of girls. Business ba talagang pinunta mo sa ibang bansa? O babae? Pairap na sambit ko kaya't ramdam ko ang pagtingin niya sa akin. I was out of the country for business and I attended a party. I talked to some influential people. What do you mean, Ivana? Napangiwi ako. Pati ang babae sa restaurant business din? She kissed you. Sabi ko habang inaalala ang nakita ko.
Business, he said, so I rolled my eyes again. Okay, sabi mo eh. Mahinang sabi ko, kaya muli siyang tumawa na parang tuwang-tuwa sa mga narinig. After eating our lunch in the restaurant, we bought snacks from a convenience store, just like what he said. At pagkatapos bumiyahe rin kami patungo sa Nueva Ecija. I think it's 2 to 3 hours of driving before we get into that place. But Wilson is not too fast right now. Mabagal lang ang takbo niya kaya baka umabot pa kahit 4 na oras ang biyahe namin. Di ko pinakit ang mga mata ko. Ninamnam ko bawat madaraanan namin, talagang wala talaga akong titiningnan. I even took a picture of some places that I find so beautiful. After 1 hour, I took out the cookies that we bought earlier. Kumain ako pero matapos ang unang kagat, napatingin ako kay Wilson. Tutok na tutok ang mata sa daan. I think it is rude for me to eat here. You want? Alok ko kaya lang umiling siya. Kumagat ako sa cookies pero muli akong tumingin sa kanya. I'll feed you. Wala sa sariling sabi ko, tsaka daang-daang nilapit sa bibig niya ang cookie na mabilis niya namang kinagat. And we did that over and over again until we finished the whole box of that cookies. Tulad ng inaasahan ko, nakapasok nga kami sa mismong Nueva Ecija alas 3 ng hapon. Pero malayo pa yatang sinasabing farm ni Wilson. Namangha ako sa mga tanawin. Do we need to check into a hotel? Tanong ko habang nasa labas ang tingin. No, I have a house there. Sabi ni Wilson kaya napatango na lang ako na mahina. Ilang sandali pa nakita kong isang mataas na bakod. Malawak yun at medyo matagal na pa na makarating kami sa isang malaking gate. The gate opened and I knew that we are already here. Dahan-dahan pumasok ang sasakyan at doon ko nakita ang isang malaki na villa na parang bahay kubong design. May malaking cottage din sa hindi bandang kalayuan at nang makita kong maraming tao nakaramdam ako ng hiya. Oh my God! Sambit ko dahil mula dito, tanaw ko ang puno ng mangga na may maraming bungang nakabalot sa papel. Wilson parked in the hallway. Napalingon ako sa kanyang may mangha sa mga mata. Ilang hectares to? Tanong ko. 230 hectares. Sambit niya bago lumabas kaya napasinghap ako. So huge! Binuksan niya ang gilid sa pinto. Kaya't dahan-dahan akong lumabas. Mas lalo akong nahiya na makitang nakatingin sa amin lahat ng tao na nasa cottage na malaki kung saan maraming nakanda na pagkain. I even saw lechon. Nahihiya ako. Wala sa sariling sambit ko kaya dahan-dahang pinulupot ni Wilson ang isang braso niya sa bewang ko. Maligayang pagbabalik, sir. Sabi nila na magsimula kaming maglakad ni Wilson. Wala sa sariling napangiti ako nang batiin din ako ng lahat. Gusto kong magtago dahil sa sobrang hiya, pero dinala na ako ni Wilson sa loob ng cottage. Ivana's POV. Magandang araw po. Masayang bati ng ilan, kaya't mas lalo ko napangiti. Sir, kain na po kayo. Naganda po kami ng marami, sir, ma'am. Malamig ang simoy ng hangin at inihipit ng bahagya ang hindi nakataling buhok ko. The freshness of the air touches my skin and it feels so good. There is a lot of food in their table. Maraming mga putahe at saka mga prutas na harata mo namang sobrang fresh. May mga kakanin din at buko juice. Kumapit ako sa braso ni Wilson na makita ko ang mga yon. Thanks, Manang. Ipakuha ninyo ang mga gamit sa likod ng kotse at ipasok sa kwarto ko. Sabi ni Wilson, kaya naman may tumakbong isang lalaki na hindi yata nalalayo ang edad sa akin. Sinundan ko ng tingin ang lalaki at nakita ko lumapit sa kanyang kotse si Wilson dahil siya yata ang kukuha ng mga gamit. Si Boyet na po ang bahala, sir. Umupo na po kayo at kumapit. Kumain na. Hindi ko na nasundan pa ang mga pangyayari. Nakita ko na lang sa sarili ko nakaupo na lang sa isang maliit na table habang nakatanaw sa maraming pagkain na inihain nila para sa amin. When I inhale the scent of lechon, I feel the strong urge to eat. It's near 5 p.m. and we won't be able to eat dinner because this is already too much. Nilagyan ako ng kanin ni Wilson sa plato ko at marami ding mga ulam. Napasingap ako sa dami nito kaya tinignan ko siya ng masama. Is it too much? Tanong ni Wilson na mapansin ang ekspresyon ko. Yes, and I want the manggang hilawid bagoong. I said so he stared at me. Napahirap ako na mahina at saka tumikim ng lechon. Are you pregnant? Mariing tanong ni Wilson. Kaya't muntik na ako mabilaukan. No, of course not. Sambit ko kaya't nagkibit balikat ako. At kumain na rin.
Kumain na rin na ibang nandito kaya't nailang ako pero kalaunan medyo nawala na rin ang ilang ko dahil may mga ngumingiti naman sa akin. At nagtatawanan sila na parang mag-anak. I think that they are the staffs here. Ang mga magsasaka nagbabantay sa mga paningin at nag-aalaga. I will make sure that nothing will happen between Wilson and me here. Wala akong dala na pills. Nakalimutan ko na ilagay sa bag ko. The buko juice is so nice. Hindi ko pa naramdaman ang mamuhay sa probinsya. Ngayon, hindi ko na alam kung kapani-paniwala ba ang sinulat ko. Wilson began talking to someone so I silently eat. Sarap na sarap ako sa mga ulam dahil talagang iba ang lasa. And the native chicken na ginawang tinolang manok. The flavor is so great. Ito ang mga pagkain na hahanap-hanapin talaga. Habang kausap ni Wilson na isang lalaki, narinig ko na si Mang Nestor ang pangalan. Napapalingon siya sa akin. Kumakain pa rin si Wilson habang nag-uusap sila, pero panay ang lingon niya sa akin. Ma'am, ito po ang papaya, baka gusto ninyo po. Sabi ng babaeng asawa yata ni Mang Nestor, kaya ngumiti ako na malaki bago kinuha sa kanya yon. Salamat po, nahihiyang sambit ko. Done? Wilson whispered near my ear, so I shook my head. The foods are great. Mahinang bulong ko pabalik sa kanya, kaya naman napangisi siya bago ko marahan na hinalikan sa mga labi na siyang kinagulat ko. Matapos niya akong halikan, bumalik siya sa kausap niya, kaya napailing na lamang ako at tinuloy na lamang ang pagkain ko. He's making my heart beat so fast. After eating too much, I decided to stop. Mga pastilas naman tinikman ko isa-isa na mukhang gawa rin dito. Di ako umalis sa tabi ni Wilson dahil nahihiya pa rin ako sa mga tingin na binibigay nila sa akin. Ano kayang tingin nila sa akin? I am so full. Yun ang naramdaman ko tila hindi ako makatayo sa sobra kong kabusugan. Napansin ko rin ang pagbaba ng araw at ang unti-unting pagdilim ng paligid. Yes, we will start harvesting the mangoes tomorrow, Mang Nestor. Wilson said before looking at me. Namumungay ang mata ko na tiningnan siya bago ko awkward na ngumiti. Ang sakit ng tiyan ko. Mahinang sabi ko kaya't bahagyang nagsalubong ang kilay ni Wilson. You ate a lot. He pointed out before touching my stomach. Ang tigas ng tiyan ko at punong-puno talaga. Hindi ako makahinga na maayos. Daan-daan siyang tumayo kaya tumayo na rin ako. Napangawi pa ako kasi ang sakit talaga ng tiyan ko. Magpapahinga po muna kami, sabi ni Wilson kaya ngumiti naman ako sa kanila. Wilson and I walked towards the villa which looks like a bahay kubo. A modern bahay kubo. Is this your parents' farm? Tanong ko habang papasok kami. The cozy interior welcomed us. Napakaaliwalas at di masakit sa mata. No, I bought it myself. Sabi ni Wilson kaya't mas lalo kong namangha. Oh, nasabi ko na lamang hanggang sa makarating sa isang malaking kwarto. Not as big as his room back in his penthouse but this is also nice. I love this kind of house. Nakita ko ang mga gamit namin na nakalapag sa isang single couch malapit sa bintana. Wilson's arms left my waist. Kagad ko siyang tiningala at nakita ko siya nagtatanggal ng relo. Ilang sandali pa isadya ko nag-iwas ng tingin nang maghubad siya ng t-shirt dahil yata sa lugar na presko rin. Pwedeng sumama sa pag-harvest ng mangga bukas? Tanong ko sabay tingin sa kanya na naglalakad papalapit sa akin. Wala na si Wilson na damit pang itaas. That is why I brought you here. Sabi ni Wilson sabay upo sa tabi ko. I smiled when he touched my chin and after a couple of seconds, our lips met. Daan-daan kong binuka ang mga labi ko para tanggapin ang mga halik na bigay niya. And in a span of how many seconds, I'm already lying down on bed while he is above me. Nagkatinginan sila saglit bago niya ako muling hinalikan. The kiss that we are sharing are too passionate and slow. Parang pareho naming nilanamnam ang mga sandaling ito. Wilson, I suddenly called his name. You are so beautiful, he whispered while still kissing me. His lips left my lips and it trailed down my jaw and my neck. I craned my neck to give him more access. Napaungal ako sa mabilis kumapit sa batok niya. Mahinang mura niya bago dahan-dahan na itinaas ang blouse na suot ko. Mas diniin ko ang mukha niya sa dibdib ko. I began to feel frustrating feeling inside my stomach. I just wish that this room is soundproof. This is making me crazy. The pleasure that I'm feeling right now is even much stronger than the first time that I did it with him.
Hindi ko alam kung saan ako babaling nang mabilis niyang ibinaba ang pants na suot ko at tuluyan na akong inangkin ni Wilson. Pagod na pagod ako at hinang-hina pero napaungol ako na makitang tila hindi pa kontento ang binata. I missed you so much. Mahina ngunit mariing sambit ni Wilson bago ko binuhat.